Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng age of criminal liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito? Nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. At the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, so that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up I think in previous interviews. Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari doon sa Tacloban. While of course we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen dun sa datos po natin, and 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas. So while I understand the emotions of people, and we of course we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to, pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN general comment which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually ang Philippines 15 po, mas mataas pa yung sa atin, kaya sabi ng UN maganda yung sa atin, no need naman na ibaba. Pero if there will be discussions so that naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po. Okay. And may ilang grupo po tulad ng Philippine National Police o organisasyon rather na sumusuporta sa pagbaba ng pagbaba ng age of criminal liability dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad? Kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act natin, as amended by Republic Act 10630, yan po ay pinagbabawal. And may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po, wala pong pananagutan. In not so many words, sir, ang dinidikta lang ng batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata na involved dyan ay above 15, of course there will be a determination of discernment kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime yung nagawa niya, siya po ay maaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Yung below 15 naman, sir, ang nangyayari po dyan, while there is no criminal liability, ang parents po, hindi ho kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cause ng danyo, so even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata may pagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung Bahay Pag-asa, meron po diyang tinatawag na yung Intensive Juvenile Intervention Support Center. Pag serious ang offense nyo po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya pa po makabalik po ng bata. Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga batang nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. No? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asas in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangunguna na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatchalian, dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society napaka-importante po. No? In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average natin sa sa pagpigil ng reoffending. Kunyari po, yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nag-reoffend at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po, 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law-abiding citizens po. No? So kaya po kami ay hindi rin sumusuko. But then again, if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin. Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system? Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong, or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdedetermine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari pinag-uusapan natin yung Tacloban, since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdedetermine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin doon sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Kaya po very important na ang mga social worker ay ang court at ang court ay i-determine talaga by examining kunyari yung attitude ng minor. Ano ba yung appearance niya? Ano ba yung behavior niya? May remorse ba siya? Ano yung weapon na ginamit kunyari? Tsaka yung dinispose ba niya yung evidence? Tinago niya? Tumakas ba siya? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po. At yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin. Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities? Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan. Batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, before we condemn children, of course, the easiest thing to do is talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, talagang ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? Given that there are many drivers po na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. At unang-una na dyan po yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children? But of course, under the Juvenile Justice Welfare Act po, may pananagutan po yung nakadanyos po na bata, yung nakasakit po na bata. Okay. Well, speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din
yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan at kakulangan sa suporta? Opo, siguro po ang ginagawa, siguro ipaliwanag ko po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon, lalong-lalo na narinig ko po si ASEC Irene kanina na una po sa akin. Ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development, ay nakatutok po sa pamilya. It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is a child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga at talagang kailangang maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan. We have to make the schools safe. At we are working with DepEd po. Even the Mga Bata Helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po, and marami pong ginagawa ang DepEd to make our schools safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po. Okay. Yusek, sakasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos o 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts? Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon, pero noong 2000s po, I think early 2000s, yan nga po yung naging 15 years old na, So inabutan ko po yan, yung 12 years old na yan, and our revised penal code was enacted in 1932. I think it's January 1, 1932 po yan, So ibig sabihin, noong 1932 pa lang, ang exempt lang noon yung below 12 po, Pero yun nga po, since meron tayong current na batas, we will join that conversation kung ano yung magic age natin at kung kailangan bang ibaba. Pero siguro, obligasyon ng Council for the Welfare of Children na sabihin sa lahat po na meron tayong UN General Comment kasi na nagsasabi na of course, ang pinakabata dapat na criminal liability ay hindi bababa ng 14 years old. So kung sa Pilipinas 15 yan, mas maganda pa yung ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilanan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin, yung pakikipagkapwa-tao nila. So, maari hindi pa nila nauunawaan ng tama at mali. So if we condemn them, if we imprison them, if we penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. So, but of course we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan. Alright, well on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policymakers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen. Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari na mga pananaksak na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila. Let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusek. Makabatang tanghali po. Thank you.